Okay ka lang? Tanong niya. Umiling ako. Wala na akong lakas para magpaliwanag. Hindi ka na niya masasaktan dito. Pabulong na sabi niya. Tuluyan akong humagulgol. At sa kahinaang iyon, doon ako nagkasala. Love Me Unfiltered presents One Night, One Sin, No Turning Back. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Celine. Tahimik at simple lang ang buhay ko noon. Gigising ng maaga, maghahanda ng almusal at baon sa trabaho ng asawa ko, maglilinis ng bahay, tapos magre-ready na para sa online job ko. Tuwing sweldo, nagde-date at gumagala kami sa labas. Kung minsan out of town pa. Kaya tuloy yung mga nakakakilala sa amin, sinasabi na perfect couple daw kami. Pero ang totoo, hindi kami laging masaya. May bisyo si Paul. At tuwing lango siya sa alak, sinasaktan niya ako. Nagsimula sa simpleng tadyak at sampal, hanggang sa binubugbog na niya ako. Kinumpronta ko siya tungkol sa pambababae niya. Pero siya pa ang nagalit at muntik na akong mapatay. Kinabukasan, pag-alis ni Paul para pumasok sa trabaho, tuluyan na akong lumayas. Tinawagan ko ang childhood friend kong si Rhea. Siya lang kasi ang kaibigan ko na hindi pa na-meet ni Paul. Kaya alam kong hindi niya ako matutuntun sa bahay nito. Pwede ba akong pumunta dyan? Tanong ko kay Rhea. Nasaan ka? Sunduin kita. Agad niyang sagot. Walang bakit, walang pagdududa. Sinundo niya ako sa bus station at dinala sa bahay nila. Galit na galit siya nang makita ang mga sugat at pasako sa mukha at katawan. Hindi ka na babalik doon, sabi niya. Dito ka muna. Kinagabihan, dumating ang asawa niyang si Troy at ipinakilala niya ako. Han, sa guest room muna si Celine. Sa atin muna siya habang hindi pa siya nakakahanap ng malilipatan. Lumipas ang 2 linggo at unti-unti na ring gumaling ang mga sugat at pasako. Pero yung sakit ng mga ginawa sa akin ng asawa ko, hindi pa rin nawawala. Kaya madalas pa rin akong umiiyak. Isang gabi, naiwan akong mag-isa sa bahay ni Rhea. Nag-overtime kasi siya sa work. Si Troy naman, nag-out of town at bukas pa ang balik. Sa sobrang lungkot ko, naisipan kong mag-inom. Pero sa kalagitnaan ng pagmumukmuk ko, biglang dumating si Troy. Maaga raw natapos ang meeting nila ng kliyente niya, kaya napaaga rin ang uwi niya. Okay ka lang? Tanong niya. Umiling ako. Wala na akong lakas para magpaliwanag. Hindi ka na niya masasaktan dito. Pabulong na sabi niya. Tuluyan akong humagulgol. At sa kahinaang iyon, doon ako nagkasala. May nangyari sa amin. Hindi ko plinano at lalong hindi ko ginusto. Nasaktan ang kaibigan ko.
Nadala lang talaga ako ng emosyon at kalungkutan. Kinabukasan, pareho kaming tahimik ni Troy. Parang may kasunduan, nakalimutan na lang ang nangyari. Tara Celine, sabayan mo na kaming mag-almusal. Sabi ni Rhea habang nakangiti. Nang mga oras na iyon, gusto ko nalang lamunin ng lupa. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Paano naatim ng konsensya ko nasaktan ang kaibigan ko? Buong araw akong nagkulong sa kwarto. Umiiyak, palihim na humihingi ng tawad. Pero kinagabihan, napagod na akong tumakas. Rhea, may sasabihin sana ako. Tumingin siya sa akin. Agad nag-alala. Tungkol ba kay Paul? Alam na ba niya na nandito ka? Hindi, sagot ko. Tahimik lang siya na naghintay sa sasabihin ko. Rhea, sorry. Hindi ko sinasadya. Sorry saan? Nagtatakang tanong niya. May nangyari sa amin ni Troy kagabi. I'm so sorry. Anong ibig mong sabihin? Sorry. Kasalanan ko. Sa bahay ko? Tumango ako. Hindi siya nagalit, pero buong gabi siyang umiiyak. Umalis na ako kinabukasan. Durog at nagsisisi sa isang gabi ng pagkakamali. Hindi pala lahat ng sugat ay gawa ng mga kamay ng nanakit sa atin. May ilan, tayo mismo ang may gawa. At may ilan na tayo din mismo ang gumawa sa iba. Akala ko noon ako ang biktima, pero hindi pala. Ako pala ang tunay na nagkasala.